Magandang araw sa iyo, Dr. Love. Alam kong maraming kwento na ang narinig mo, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maibahagi ang akin. Medyo mahirap ito para sa akin, pero naniniwala akong mayroong aral o paliwanag kang maibibigay sa sitwasyong ito. Tawagin mo na lang akong Maya. May asawa na ako pero ang kwento ko'y hindi tungkol sa kanya. Alam kong mali ang lahat ng ito, pero minsan, parang ang puso ko'y may sariling isip. Noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng project sa opisina kung saan kailangan kong makipagtulungan sa isang supplier na tawagin na lang nating Ethan. Hindi ko siya agad pinansin noong una. Tahimik lang siya at tila abala sa trabaho. Pero habang tumatagal ang mga meeting namin, napansin kong magaan siyang kasama. May kakaiba siyang karisma. Hindi sa pisikal na anyo lang, kundi sa paraan niya ng pakikitungo. Napaka-gentleman, napaka-alaga. Unti-unti, naramdaman ko na lang na nagiging espesyal na siya sa paningin ko. Nagsimula ang lahat sa simpleng kwentuhan. Madalas niya akong tanungin kung kumain na ba ako o kung napapagod na ba ako sa trabaho. Isang beses, tumulong siya sa pag-aayos ng isang presentation na dapat ay ako lang ang gagawa. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang gabi, habang nagdi-dinner kami matapos ang mahabang araw sa field, nagtanong siya, "Maya, masaya ka ba?" Hindi ko masagot. Kasi, sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung kailan ako huling naging masaya sa asawa ko. Pareho kaming abala sa trabaho, at parang ang relasyon namin ay naging responsibilidad na lang. Wala nang lambing, wala nang kilig. At sa mga sandaling iyon, si Ethan ang nagpaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng may nagmamalasakit at nagpapahalaga. Isang gabi, nagpasya akong sumama sa kanya sa isang out-of-town business trip. Doon ko naramdaman ang init ng kanyang mga yakap at halik. Dr. Love, alam kong mali, pero parang ang buong mundo ay tumigil nang kami ay magkasama. Sa piling niya, para akong babaeng minamahal ng buo, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Nang gabing iyon, naghalo ang emosyon at damdamin namin, at doon ko naramdaman ang totoong pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Simula noon patuloy kaming nagkikita ng palihim. Alam kong delikado pero hindi ko mapigilang hanapin siya. Si Ethan ang naging kanlungan ko sa mga araw na pakiramdam ko'y wala nang silbi ang lahat. Sa kanya ko naramdaman na mahalaga ako bilang tao, hindi lang bilang asawa o empleyado. Pero dumating ang punto na nagsimula na akong tanungin ang sarili ko. Hanggang kailan? Alam kong hindi ito tama. Alam kong may nasasaktan, ang asawa ko pati na rin si Ethan na palaging sinasabi sa akin na handa siyang maghintay kung sakaling piliin ko siya. Pero paano kung hindi ko rin kayang bitiwan ang buhay ko bilang asawa? At paano kung hindi ko kayang bitawan si Ethan, ang taong nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal? Dr. Love, mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero hindi ko maikakailang may puwang na rin sa puso ko para kay Ethan. Araw-araw akong tinutukso ng pag-iisip kung dapat ko bang tapusin ang lahat kay Ethan at mag-focus sa asawa ko o dapat ko bang sundin ang puso ko at piliin si Ethan. Kahit alam kong maraming masasaktan, ano ba ang dapat kong gawin? Tama bang patuloy kong pakinggan ang puso ko kahit mali ito sa paningin ng iba? O dapat ko bang pilitin ang sarili kong bumalik sa asawa ko at kalimutan ang lahat ng naramdaman ko para kay Ethan? Tulungan mo ako, Dr. Loeb. Ano ba ang tamang gawin para sa puso kong nalilito? Sana'y may sagot ka para sa akin. Lubos na gumagalang, Maya, bago po natin sagutin ang mga katanungan ng ating letter sender na si Maya, nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay ng isang magandang araw po sa inyong lahat
na walang sawang sumusunaybay sa ating programa na pinamagatang Dear Dr. Love. Maya, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo sa ating programa. Alam kong mahirap ito para sa iyo, pero ang pagtanggap na may problema ay unang hakbang para sa pagbabago. Gusto kong maging tapat sa iyo habang nagbibigay ng payo, dahil naniniwala akong mas mahalaga ang pagharap sa katotohanan kaysa magbigay ng aliw na pansamantala lamang. Una sa lahat, intindihin natin ang sitwasyon mo. Ang nararamdaman mo para kay Ethan ay hindi masama sa ugat nito. Ang pagmamahal ay likas na damdamin ng tao. Ngunit ang konteksto ng relasyon mo kay Ethan ay nasa ilalim ng maling kalagayan. May asawa ka na at may responsibilidad ka, hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa sinumpaan ninyong pagsasama. Hindi ko sinasabing huwag mong pakinggan ang puso mo, pero ang bawat desisyon ay may kaakibat na epekto sa mga taong nasa paligid mo. Kailangan mong sagutin ang isang mahalagang tanong. Ano ang hinahanap mo? Ang paglapit mo kay Ethan ay maaaring senyales na may kulang sa relasyon ninyo ng asawa mo. Pero bago ka gumawa ng anumang desisyon, kailangang alamin mo kung ang problema bang ito ay talagang hindi na maayos o kung may puwang pa para pagsikapan ninyong dalawa. Ang relasyon, lalo na ang kasal, ay nangangailangan ng patuloy na komunikasyon at pagsisikap mula sa magkabilang panig. Kung nararamdaman mong nawawala na ang koneksyon ninyo ng asawa mo, subukan mong magsimula ng bukas at tapat na usapan sa kanya. Sabihin mo ang mga nararamdaman mo, ang lungkot, ang pagkukulang, ang hinahanap mo na parang nawawala. Hindi madaling aminin ang ganito pero ito ang pinakamakatarungan para sa inyong dalawa. Baka sakaling maibalik ang init at pagmamahalan ninyo, basta't pareho kayong handang magbago at umaksyon. Ngayon, tungkol naman kay Ethan. Ang pagmamahal mo sa kanya ay maaaring totoo, pero ang katotohanan ay nagsimula ito sa maling panahon. Masakit mang isipin, pero hindi mo kailangang maging sanhi ng sakit ng ibang tao para lang maging masaya. Kung talagang kayo ang itinakda ng tadhana, darating ang tamang panahon para sa inyong dalawa. Pero hindi ito ngayon, habang may pananagutan ka pa sa asawa mo. Maya, sa huli kailangan mong piliin ang mas tama kaysa sa mas madali. Kung pipiliin mong manatili sa asawa mo, gawin mo ito ng buong puso. Ayusin mo ang relasyon ninyo at bigyan ito ng bagong pagkakataon. Pero kung sa tingin mo'y hindi na talaga kaya at wala nang natitirang pagmamahal, maging tapat ka rin sa kanya at tapusin ito ng maayos. Sa ganitong paraan, kahit na masakit, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong muling mahalin ng walang bahid ng kasalanan o pagtatago. Huwag mong kalimutan na ang pagmamahal ay hindi lamang emosyon, ito rin ay desisyon at responsibilidad. Piliin mo ang landas na hindi lang magbibigay sa iyo ng pansamantalang saya, kundi ng pangmatagalang kapayapaan ng konsensya at puso. Alam kong mahirap ito, pero naniniwala akong kaya mong gawin ang tama. Ikaw lang ang makakahanap ng sagot sa puso mo, pero huwag mong kalimutang timbangin ang lahat ng aspeto. Ang nararamdaman mo, ang mga tao sa paligid mo, at ang pangmatagalang epekto ng iyong desisyon. Nasa likod mo ako sa paglalakbay na ito. Sana'y makahanap ka ng kaliwanagan at kapayapaan. Maya, sana'y nabigyan kita ng kaliwanagan hinggil sa iyong bininbin na problema sa iyong buhay. Kayo din po mga tapat kong tagapagsubaybay. Kung may problema kayo tungkol sa inyong buhay pag-ibig, wag na wag kayong mag-atubiling sumulat sa ating programa na Dear Dr. Love para mabigyang natin ng payo at higit sa lahat, kaput-pulutan din ng aral sa ating mga mahal na tagapagsubaybay. Hanggang sa muli, ako'y mag-iwan ng mga katagang. Patuloy lamang na umaagos ang buhay, kaya wag mawala ng pag-asa.